Ito naman ang niluto natin, tuna na nasa lata tapos ginawa kong sinigang. Grabe, pwede rin pala itong isigang at sobrang sarap. Ngayong araw may naisip na naman akong bagong recipe dahil medyo malamig dito at hindi lang medyo dahil sobrang lamig talaga. Kaya napag-isipan ko nga rin pala magluto ako ng sinigang. Ang sarap kasi talaga humigop ng sabaw lalo na kapag malamig ang panahon. Mga simpleng sangkap nga lang din pala yung mga ihahalo ko dito at hindi na rin ako gumastos ng husto. Bali naghanda nga lang din pala ako ng bawang at saka sibuyas. Tapos kinuha ko na rin yung mga ibang sangkap na nabili ko nung nakarang araw tulad ng kamatis at saka siling green haba. Tapos nagayat na nga rin pala ako dito ng bawang. Hindi ko nga rin pala alam kung naghahalo din ba kayo ng bawang sa sinigang. Pagkatapos ko nga rin pala magayat ng sibuyas, isinunod ko na nga din pala yung kamatis at yung mga gulay naman na ihahalo ko para sa sinigang ay meron din tayo ditong talong. At syempre kapag may talong may okra din yang kasama. Pag ako nga rin pala nagluluto ng sinigang ay gusto ko marami ang gulay. Yung tipong wala ka nang makikitang laman at puro gulay na lang yung makikita mo. Masarap naman kasi talaga ang sinigang kapag maraming gulay. Tapos meron nga din pala tayo ditong labanos kaya ayan binalatan ko na rin. Tapos sumaglit nga rin pala ako doon sa gulayan para bumili ng kangkong. Kaya eto pagka uwi ko ng bahay hinimay ko na agad. Wala naman kasing ibang maghihimay dyan kundi ako lang. At syempre para maging masarap yung sinigang haluan ko nga rin pala ito ng laman ng gabi. Pag nasa probinsya ka nga nakatira ay talagang libre yung mga gulay pero dito nga ay binibili lahat. Pero no choice kailangan nating bumili. So ayun natapos ko na nga rin pala gayatin yung laman ng gabi. Katapos hugasan nga lang din pala natin yan para hindi kumate. Mahirap na baka mangate ipakamot pa sa iba. Charot lang. Nandito na nga rin pala ako sa kusina para hugasan itong mga gulay. Pagkatapos ko nga rin pala mahugasan yung mga gulay, binuksan ko na nga rin pala itong automatikong lutuan. At ngayon naman magigisa na nga rin pala tayo dito kaya naglagay na ako dito ng kunting mantika. Kunting mantika lang para gisahin itong mga pang-aromatics natin. Ayan kapag golden brown na, pwede na rin tayo maglagay dito ng pinakulong tubig. Nagpainit na ako ng heater kanina, tubig pala para mabilis lang kumulo. Ibinuhos ko na nga rin pala at inilagay ko na nga rin pala dito yung ginayat nating gabi at saka labanos. At syempre wag mong kakalimutan na hindi takpan. Pagkaraan ng mga ilang minuto, hinango ko nga rin pala muna itong mga gabi dahil ito nga yung magpapalapot sa sinigang natin kaya dudurugin ko muna. Pagkatapos nga rin pala natin madurog yan, ibabalik na nga rin pala natin yan sa kaldero. Tapos isusunod na nga rin pala natin ilalagay dyan yung mga gulay, sitaw, talong at saka okra. Inihuli ko nga rin pala yung kangkong kasi maya natin ilalagay yung kapag kumulo. Binuhos ko na nga rin pala itong sinigang mix at saka naglagay na nga rin pala tayo dito ng mga ibang pangpalasa. Pagkaraan ng mga ilang minuto medyo malambot na nga rin pala itong mga gulay kaya ilalagay na nga rin pala natin dito yung kangkong. Tapos ipapaibabaw ko nga lang din pala itong tuna dito sa gulay at hindi ko nga rin pala muna ito hahaluin. Corn beef dapat talaga yung lulutuin ko kaso nga lang wala akong makita. Sabi ko, subukan ko kayang gawing sinigang itong tuna. For sure masarap. Tikman muna natin itong niluto nating sinigang na tuna. First time ko nga lang din pala lutuin ito at hindi ko akalain grabe pwede rin pala itong isigang at sobrang sarap. Mapapa-thumbs up ka na lang talaga sa sobrang sarap ng sabaw. Dali-dali na nga rin pala ako kumuha ng maliit na bandihado para magsandok dito ng gulay. At syempre nilagyan ko rin yan ng sabaw para may higup-higupin tayo. Tara guys, kain muna tayo. First bite agad. Grabe. Hindi pa rin ako makapaniwala. Pwede rin pala itong isigang. Nung nakarang araw nga nag-crib ako ng tuna para gawing sinigang pero dito tayo napunta sa Dilata. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Paki-follow, like, share, comment kung napanood mo itong video. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.